Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 27 verses 11 to 14. Ito po ang sabi ng mga talata. And Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Art thou the king of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? And he answered him to never a word, insomuch that the governor marveled greatly. Well, the title of our topic for this morning is, Are you the king of the Jews? Ito ho yung galing dito po sa binasa nating mga talata na kung tutuusin, ito po para bang nagpapakita ng bagay na katotohanan na hindi po alam at kilala ng tao kung sino ang atin pong Panginoong Jesus. Kasi nga po, para ito po maging katanungan nito pong si Pilato, mga kapatid, ito po kapahayagan lamang na hindi kilala at hindi alam ng tao kung sino ang atin pong Panginoong Yesus. Kasi ang tanong, are you the king of the Jews? When they brought him to Pilate, the Jewish leaders accused Jesus of promoting himself as a king in defiance of Caesar. Kung tutuusin, ito yung kanilang ibinabatong akusasyon sa atin pong Panginoong Yesus na siya po ay lumalaban sa Roman Empire, sa gobyerno ni Caesar. So kung pag-uusapan mga kapatid, yung bagay na kanila pong ibinitawang akusasyon sa ating Panginoon, ito po ay walang katotohanan. Hindi ho totoo na ang Panginoon ay lumalaban sa kung kanino pa mang hari. Kaya po siya naparito, mga kapatid, para gawin at tupdin kung ano po yung kalooban ng Ama. Hindi po para lumaban sa kung kanino pa man. Mga kapatid, malinaw po na hindi po siya para lumaban kay King Caesar. Bakit po? Tignan niyo yung sinabi ng Luke chapter 23 and verse number 2. Ito ho ang sabi ng Bible. And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ as a king. So imagine, sabi po ng Bible, ito yung sinasabi ng mga tao kontra sa ating Panginoon. Nataliwas naman sa sinasabi po ng Bible in Matthew chapter 22 verse number 21. Kung maalala po ninyo, hindi ba tinalakay natin ito? Yung para kay Caesar ay para kay Caesar at ang sa Diyos para sa Diyos. Sinabi po yan ng Bible in Matthew chapter 22 and verse number 21. Tignan po ninyo kung paano ho natin ilalapat ito ang ating pinag-aaralan sa tamang katotohanan. Sabi ng verse number 21, They say unto him, Caesar's. Tinanong kasi nila kung ano po yung dapat nilang gawin doon po sa kanilang mga tinatanggap. Then saith he unto them. Sabi ng Panginoon, ito ho ang sagot ng Panginoon. Tinanong niya kasi, ginamit niya yung kanyang para bang visual aid, yung penny. Kung kaninong inscription yung nakalagay po doon sa pera. Sabi ng Bible kay Caesar, si Caesar. Sabi ho ng verse 21, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. So, ibig sabihin, inaayos lang ng Panginoon yung dapat gawin at matutunan ng mga tao at hindi po siya para kumontra at lumaban. Kung maalala ho ninyo, di ba ang tinuturo ho natin dyan, dapat ang mga Kristiyano dapat sumunod sa pangunguna ng mga higher authorities. Mismong ang Panginoon na nagsabi na dapat galangin natin yung mga nanunungkulan dahil sila po ay kinasihan ng Diyos. Yung kanilang posisyon ay binigyan ng Diyos ng authority para iayos yung ating pong kalagayan dito po sa mundong ating ginagalawan. So sa madalit salita, taliwas at maling-mali na yung kanilang akusasyon kaya na ginagawa ng Panginoon yung mga bagay na kanyang ginagawa sa ministry para lumaban sa gobyerno. Mga kapatid, hindi po ganon. Bagamat alam naman natin kung ano po ang katotohanan. Kaya nga, itong tanong na ito ang magandang pag-aralan natin. Are you the king of the Jews? Ito ho yung unang bagay na nakita ko rito, mga kapatid, mula po dito sa ating pinag-aaralan. Number one, it is an ignorant question.
Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman para itanong ito ni Pilato kung sakaling meron na po siyang alam patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So sa madaling salita, ito po'y pagtatanong ng isang hari na kung tutuin ng isang tao nang walang alam sa kanyang tinatanong. Kasi tignan niyo po, sabi ho ng Bible, balikan ho natin ito hong mga talatang ito. Verse number 11. Okay, sabi po rito, and Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, art thou the king of the Jews? So, ewan ko po, kung ito po pagpapanggap lang, o kaya ito po talagang sadyang wala talaga siyang alam. Pero para sa akin, ang pagkaintindi ko, ito po isang tanong ng isang mangmang o walang alam. Alam niyo kung bakit? Kung siya hari, bakit siya nag-iisa? Sa palagay po ninyo, kung siya hari, bakit walang mga pulutong ng sundalo na kasama siya? So sa madalit salita, yung tanong na yon pwedeng tanong ng walang alam. O kaya, yun pagtatanong ng isang mangmang. Pwede ba namang hari ka, wala ka man lang kasundaluhan? Pwede bang hari ka, wala ka man lang mga, di ba? Usually, ang hari, bago pumunta sa isang lugar, meron mga paunang, pulutong. Kumbaga, may mga una-munang mga taong darating sa isang lugar bago dumating yung hari. So parang ganito rin sa Pilipinas. Bago dumating ang presidente sa isang probinsya o sa isang okasyon, meron ng nauunang party. Kumbaga, nandun na kagad yung security, nandun na kagad yung mga marshal, meron na kagad mga tao na nag-investigate kung talagang ligtas at maayos ba magiging kalagay ng presidente sa kanyang pupuntahang lugar. So, ganun po ang tama. Kaya nga, itong pagtatanong na ito ay para bang pagtatanong na nagpapahayag ng kamangmangan ng tao o kaya kawalang alam ng tao patungkol sa ating Panginoong Jesus. For me, ito po ay innocent or ignorant question. Para bang kung tutuusin, alam mo palang hari, bakit ganyan yung kalagayan? So kaya, yan ho yung unang bagay. Pangalawa, it is an ironic question. Para tanungin mo ang isang tao na siya hari, mga kapatid, ang itsura ng ating Panginoon nung siya po ay dinala kay Pontius Pilate. Kung babasahin ho natin, yung kabuuan ng story, siya po ay duguan. Siya po ay nakaranas na ng hirap. Siya po ay dinakip. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, hindi pwedeng hari siya nang walang nagbabantay sa kanya. Hindi pwedeng hari siya nang walang nagtatanggol sa kanya. Hindi pwedeng hari siya nang wala siyang, alam nyo ho, mga kapatid, dangal. Nung iniharap po siya kay Pontius Pilate, mga kapatid, sugat-sugat na siya, marami na ho siyang tinamong kumbaga, pang-aabuso. So sa madalit salita, ito ho yung pagkakataon na, kumbaga kung titignan natin, maling tanong na tinanong nitong si Pontius Pilate sa ating Panginoong Jesus. Napaka-ironic naman. Parang tatanungin mo yung isang tao na ikaw ba ay, kumbaga, mayaman, pero ang itsura naman na nakikita mo, wala namang kaitsurang yaman. Ikaw ba sikat, hindi mo nga kilala yung pangalan. Ikaw ba magaling na wala ka naman nakikitang kagaling? So sa madalit salita, napaka-ironic nitong tanong ni Pontius Pilate sa ating Panginoong Jesus, are you the king of the Jews? Mga kapatid, wala nga ho siyang makitang evidence. So sa madalit salita, ito po ay accusation po lamang. Kaya nga kung titignan ho ninyo, sa kabuuan itong chapter na ito, mga kapatid, hindi ba si Pontius Pilate ay naghugas ng kamay? Naghugas siya ng kamay at tinanong niya yung mga tao, ano ang gagawin natin ito? Kasi pinapili nila yung tao sino ang papakawalan natin? Si Jesus Christ o si Barabbas? Sigaw ng mga tao, si Barabbas. Anong gagawin natin kay Jesus Christ? I-crucify. Wala naman ako nakitang kaso sa kanya. Wala naman ako nakitang mali na ginawa niya. Pero sigaw ng mga tao? Crucify him. Kaya anong ginawa ni Pontius Pilate? Naghugas siya ng kamay at itinurn over niya sa ibang kamay ang kaparusahan na ipapataw para po sa ating Panginoong Jesus. So sa madalit salita, siya mismo, alam niya, walang ginawang masama ang ating Panginoong Jesus. Pero ang problema, mga kapatid, sigaw ng mga tao, crucify him. Crucify him. So sa madaling salita, mga kapatid, very ironic ito pong naging tanong ni Pilato para po sa ating Panginoong Jesus. And but not least, it is an insulting question. Insulting question, bakit? Kasi nga, kung hari, bakit ganun ang kalagayan? Kung hari, bakit nila sinasaktan? Kung hari, king of the Jews, bakit yung mga Hudyo ang nagsasabing crucify him?
kung hari siya ng mga Hudyo, mga kapatid. Kung yun ang totoo niyang kalagayan. So sa madaling salita, ito po ay pang-iinsulto sa kalagayan ng atin pong Panginoong Hesus. Walang katotohanan na ang mga tao ganon ang tingin sa Kanya. Walang katotohanan na ang tao ganon siya kinikilala at nirerespeto. Kaya nga mga kapatid, yung tanong ni Pilato rito, mga kapatid, ay tanong na pang-iinsulto. Na kung ikaw ay hari, bakit ganyan ang kalagayan mo? Kung totoong hari ka, bakit ka pinahihirapan ng mga pinaghaharian mo, mga kapatid? So kaya ito ho yung bagay na maintindihan natin dito po sa ating pinag-aaralan. Mga kapatid, ito po ay chapter 27 na. At isang chapter na lang, tapos na ho natin yung book of Matthew. Kaya nga mga kapatid, wag ho ninyong bitawan yung ating ginagawang pag-aaralan sapagkat ito po ay napakagandang karanasan na tayo po ay merong na-accomplish sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Hindi lang tayo basta natututo, kumbaga atin pong nakukumpleto yung ating ginagawang pag-aaral o pagbabasa ng Biblia na kung tutuusin, ang goal natin, matapos po natin ang buong Bible. Matapos natin yung lahat ng mga pwede natin mapag-aral at matutunan mula po sa salita ng Panginoon. Para po sa ating paglulundo, mga kapatid, ito po ang sabi ng Matthew chapter 20 and verse number 18. Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. Ang sigaw ng mga Hudyo, crucify him. Ang sigaw ng mga tao, ipako siya. Sino po yun, mga kapatid? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung totoo siyang hari, para sa mga taong ito, hindi ho siya dapat inaapi. Kung totoo siyang hari, para sa mga taong ito, hindi ho siya dapat sinasaktan. Kung tunay siyang hari, para sa mga taong ito, hindi po siya dapat ipako dahil wala naman siyang kasalanan. Pero sabi ho ng Bible, ito po ang dapat mangyari sa ating Panginoong Hesus, hindi dahil siya po ay makasalanan, hindi dahil siya ay gumawa ng mali, kundi kailangan niya po itong gawin para po sa kaganapan ng kaligtasan ng sinuman. Kaya nga sana mga kapatid, dito ho natin mapasalamatan ng Panginoon at maisip natin kung anong hirap at sakripisyo ang ginawa ng Panginoon para po sa ating kaligtasan. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay natuto at nabusog ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ang trivia po natin, ano po ang pangalan ng lumitis sa kanya na pinagdala ng mga tao para po siya ay akusahan. Na siya po ay lumalaban sa gobyerno ni Caesar o ng kung sino paman. Sino po ang nagugas kamay? Mga kapatid, ng litisin ng ating pong Panginoong Hesus na nakakitang wala naman siyang kasalanan. Yan ho ang ating trivia for this morning. At ito naman po, mga sumagot ng tama. Kahapon, ano ang ibinigay ng babae na hinayangan ng mga ng mga alagad ng Panginoon. Yung sabi nila, sayang naman kung ito ibinigay nila o binenta at ibinigay yung pinagbentahan sa may hirap. Sana marami pa ang nakinabang. Ang tawag po dyan ay precious ointment or alabaster box. Ayan. So, yan po ang pwedeng tamang sagot dyan. Okay? So, para lang po sa kapakanan ng lahat ng sumagot sa atin pong trivia yesterday. At ito po, ang mga nakakuha ng tamang sagot. Number 1, si Ate Rose Trinidad. Good morning po, Ate Rose. At ang pangalawa, si Sir Gypsy de Inla. Ayan. So, siya po ang number 2 yesterday. At ang pangatlo po natin ay si Ninang Kitten. Pambihira, umarangkada si Ate Rosa. Siya ang number 1. Mukhang naunahan niya itong mga talagang mabibilis sumagot. Siya ang nakakuha ng number 1. Congratulations po kay Ate Rose, kay si Sir Gypsy, at maging kay Ninang Kitten. Ayan. Palakpakan po natin sila. Sila po ang top 3 yesterday. Congratulations po sa inyo. And ito po mga sumagot ng tama. Number 4, Sister Jen. Number 5, si Ate Milet de Lara ng East Bagong Barrio. And then number 6, Preacher Alvin. And number 7 ay si Kuya Joe. Ayan. Sila po ang nakakuha ng tamang sagot yesterday. Naku, si Kuya Joe, napaka daming tanong kahapon at nakakatuwa dahil talagang gusto niyang matuto sa Biblia.
gusto niyang matutunan yung mga napag-aaralan po natin. Kaya nga tama po ang inyong ginagawa. Ano po? So gusto lang nating batiin ng magandang umaga yung mga bago nating nakakasama dito po sa ating every morning devotion. Good morning kay Mary Jane Aranwes from Singapore. Ayan, good morning sa iyo, Mimi. Sana maayos ang iyong kalagayan dyan at patuloy kang gabayan ng Panginoon. And syempre kay Ate Vilma Bautista, wala po sa Valenzuela. Good morning din po sa inyo. At kasama rin natin si Ate Milet. Ayan, good morning Ate Milet. Sana talagang maayos din ang iyong kalagayan dyan sa East Bagong Barrio. Nako, good morning po. At sana naging maayos naman ang naging botohan kahapon sa mga barangay po natin. Ano po? So kaya gusto lang ho nating ipaalala, ito ho yung mga mahalagang dapat nating isama sa pananalangin every day. Sama ho natin sa prayer si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna at maging si Kuya Ray Cortez. Ayan, pag-pray po natin sila palagi at maging ako po si Mami ay sana'y lagi kaming palakasin ng Panginoon and maging si Nanay Bilen. Ayan, sama niyo ho sa prayer. Yung mother ko po at patuloy pong kalakasan kay Pastor June at maging kay Tatay Tomas Beltran. Ayan, good morning po sa mga kapatid natin. Huwag niyo makalimutan yung mga dapat ho nating isama sa pananalangin. Again, sa lahat po na join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.